Nagbago ang vibes ng dating masigla at dinadayong Marilaki Highway nang bisitahin ko ito. Ang paboritong tinatambayan ng riders, vloggers at photographers, iba na ang nakatambay ngayon. Nandito tayo ngayon sa bahagi ng Marilaki na tinatawag na Manukan, isang paboritong tambayan ng mga riders. Pero ngayon, hindi mga riders ang sasalubong sayo, kundi HPG, LTO at mga barangay personnel. Kasunod ito ng nag-viral na video ng aksidente sa Marilaki na kinasangkutan ng ilang motorcycle riders. Kaya't kaliwat kanan na ang mga checkpoint, mga motor, private vehicles at cargo trucks. Lahat pinapara at sinusuri. Suportado naman ng ilang riders sa paghihigpit ng pagbabantay. Lalo't sa tala ng PNP HPG, umabot sa 158 ang bilang ng road accidents dito sa Marilaki noong 2024. Sana tuloy-tuloy na rin para naman sa kaligtasan din ng iba. Hindi naman natin nilalahat, pero titigil talaga yung mga makukulit dito. I mean yung mga reckless driving kung tawagin. Bukod sa mga permanenteng outpost sa ilang bahagi ng Marilaki, may mga police mobile din na nagraronda sa lugar. Hindi na rin papayagan ng mga vloggers at photographers na tambayan ng kalsada. At para sa mapasaway na riders na naaksidente at nakadamay ng iba, may kinakaharap pa rin silang pananagutan sa batas. Subukan nilang pumunta ngayon at pag-aarestuhin namin sila. Pwede nating makasuhan yun. Reckless imprudence resulting to physical injury, damage to property. Sa ilan, ang pagmamotor ay hindi lang isang libangan, kundi isang paraan upang makapag-relax. Pero hindi ito dahilan para isantabi ang kaligtasan. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita. Born to be a diva, forced to be a security guard ang atake ni Reniel Pineda. Ang trip niya kasi kada break time, humataw sa paggiling at pagsayaw. 2016 nang maging sa Q si Reniel, pero bago yan, pagsasayaw talaga ang first love niya. Talagang dancer talaga ako, ma'am, since elementary, high school, at saka nag-college. Naging choreographer po talaga ako sa grupo. At may sariling grupo din ako noon sa Cebu. Mula Cebu, nalipat si Reniel sa Butuan, ngunit napilitang maghanap ng hanap buhay sa Davao. Mahirap kasing trabaho doon at saka yun nga, maliit lang yung sahod. Kaya dito kami sa Davao ngayon, sinubukan namin sa Davao. Nawalan man ng oras, nananatili pa rin ang pagmamahal ni Reniel sa paghataw, kahit na ang dance floor niya ay sa TikTok na. Ako talaga is mahilig sumayaw, hindi talaga pwedeng hindi magsayaw-sayaw eh. Nang na-discover ko yung TikTok, nung kasagsagan ng pandemic, napag-isipan ko, pwede pala dito mag-show ng mga talent, iba't ibang talent. Kukunan ko ng magpapawis ako, ganon. Yung matanggal yung stress ko, hindi puro lang trabaho. Laking gulat niya na ang katuwaan niya lang sa TikTok, may ibubunga pala. Sayaw ng sayaw lang ako, pero hindi ko alam na maraming natuwa. Pumapalo na sa 3.4 million followers at 119.8 million ang likes ni Reniel sa TikTok. Dahil nga sa success nito, itinigil na niya ang pagsasakyu at nag-full-time content creator nitong 2023. Ang promotions naman kasi, kabilaan na at hindi lang local brands. Hindi pala isang security guard lang yung anak buhay ko. Unti-unti ko din nakamit yung mga pangarap ko. Sa awa ng Diyos talaga. Sana ipagpatuloy niya yung suporta sa aking buhay na talagang makamit ko na talaga yung pinapangarap ko sa aking buhay. Kung minsan pakiramdam mong nawawala na sa plano ang buhay mo or you're running out of time, baka sign na yan na you are being redirected for better things ahead. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Born to be a diva, forced to be a security guard ang atake ni Reniel Pineda. Ang trip niya kasi kada break time, humataw sa paggiling at pagsayaw. 2016 nang maging sa Q si Reniel, pero bago yan, pagsasayaw talaga ang first love niya. Talagang dancer talaga ako, ma'am, since elementary, high school, at saka nag-college. Naging choreographer po talaga ako sa grupo. At may sariling grupo din ako noon sa Cebu. Mula Cebu, nalipat si Reniel sa Butuan, ngunit napilitang maghanap ng hanap buhay sa Davao. Mahirap kasing trabaho doon at saka yun nga, maliit lang yung sahod. Kaya dito kami sa Davao ngayon, sinubukan namin sa Davao. Nawalan man ng oras, nananatili pa rin ang pagmamahal ni Reniel sa paghataw, kahit na ang dance floor niya ay sa TikTok na. Ako talaga is mahilig sumayaw, hindi talaga pwedeng hindi magsayaw-sayaw eh. Nang na-discover ko yung TikTok, nung kasagsagan ng pandemic, napag-isipan ko,
pwede pala dito mag-show ng mga talent, iba't ibang talent. Kukunan ko ng magpapawis ako, ganon. Yung matanggal yung stress ko, hindi puro lang trabaho. Laking gulat niya na ang katuwaan niya lang sa TikTok may ibubunga pala. Sayaw ng sayaw lang ako pero hindi ko alam na maraming natuwa. Pumapalo na sa 3.4 million followers at 119.8 million ang likes ni Reniel sa TikTok. Dahil nga sa success nito, itinigil na niya ang pagsasakyu at nag-full-time content creator nitong 2023. Ang promotions naman kasi, kabilaan na at hindi lang local brands. Hindi pala isang security guard lang yung anak buhay ko. Unti-unti ko din nakamit yung mga pangarap ko. Sa awa ng Diyos talaga. Sana ipagpatuloy niya yung suporta sa aking buhay na talagang makamit ko na talaga yung pinapangarap ko sa aking buhay. Kung minsan pakiramdam mong nawawala na sa plano ang buhay mo or you're running out of time, baka sign na yan na you are being redirected for better things ahead. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.